Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's dalawang araw na lang, Pasko na. Kaya naman po mga kababayan, uso na po ngayon ang bigayan. Bigayan po ng mga ng mga groceries. At dyan po sa lungsod ng Pasig mga kababayan ay nagkakabigayan na rin ng kalendaryo. Kalendaryo mga kababayan, ito pakita ko sa inyo. Ito yung mga bigayan dyan po sa lungsod ng Pasig. Kalendaryo mga kababayan, pinost ng ating kaibigan na tumatabong Senator Mark Santos Gamboa mga kababayan. Kung ayaw nyo po sa kurap, ayaw nyo sa trapo, Mark Santos Gamboa for Senator mga kababayan. Ayan pare, kinakampanya na kita. Baka basta wag mo kakalimutan kapag senador ka na. Okay, so ito mga kababayan, kalendaryo na pinamimigay ng mga kandidato dyan po sa lungsod ng Pasig. Okay, so pagmasdan natin ang kanilang mga kalendaryo. Yung kalendaryo ng isang kandidato ay yun po, yung kanilang mga picture. Yun po yung kanilang mga mukha. Nandiyan po sa kalendaryo at 2025. Ayan po. Ano nakasulat dyan? Ayan. Yan po yung mga kandidato. Si ano po yan? Si Ate Sara Diskaya. At yung kanyang running mate, pati na yung kanyang mga konsehales, ay nandyan po sa kalendaryo. Kalendaryo ng trapo? Tama ba babasa ko? Kalendaryo ng trapo versus kalendaryo ni Mayor Vico Soto. Teka, bakit galon? Bakit yung kalendaryo ni Vico Soto walang picture? Ang nakalagay lang Pasig 2025 at yung yung kalendaryo yan. Yung mga dates mga kababayan, mga buwan, malaki mga kababayan, para sa malabo ang mata, malinaw na malinaw yung yung mga numero. Ayan, Pasig 2025. Bakit wala yung mukha ni na Mayor Vico Soto? Etong kalendaryo ng isa ni Sara Diskaya, mas malaki pa yung litrato nila. Kaysa dun sa dun mismo sa mga sa mga date. Pag malabo mata mo hindi mo na makikita. Makikita mo lang nila yung pagmumuka ng mga kandidato. Ayan tingnan nyo nga. Ayan daw yung kalendaryo ng trapo versus kalendaryo ni Mayor Vico Soto. Mas gustuin ko pa itong kalendaryo ni Mayor Vico Soto. Malinaw Malinaw, di ba? Kung ganyan pala, gusto niyo pala ilagay picture nyo. Dapat ang pinamigay nyo na lang yung album ninyo, yung picture album ng mga mukha ninyo. Hindi na dapat kalendaryo kasi hindi na makita yung yung January, February, ang liliit na Hindi katulad dito sa pinamimigay ni Mayor Vico Soto, talaga namang kitang-kita mo yung numero. Kaya kahit malabo mata mo, titingin ka lang, maliwanag. Ayan daw po ang pagkakaiba sa kalendaryo ng trapo at kalendaryo ni Mayor Vico Soto, mga kababayan. Kaya pag may nakita kayong kalendaryo na may mga picture ng mga tumatakbo, mga kababayan, sigurado yan, maliit yung mga numero. Ibalik nyo na lang sa kanila yan. Dito po sa Pasig, sobrang laki. Kasi maliit lang yung nakasulat Pasig 2025, tas wala pang picture. Wala pang picture. Walang pa-epal. Sabi rito, trapo versus good governance. Hindi kinakailangan ng ang picture sa kalendaryo. Ang kinakailangan para ikaw ay mahalin ng tao, kinakailangan good governance. Yung pagiging trapo at pagiging matinong leader, makikita mo sa ipinamimigay na kalendaryo. Pasigueños, wag po nating sayangin ang tuloy-tuloy na good governance sa lungsod. Re-elect po natin Mayor Vico Soto sa 2025. Ayan mga kababayan, wala rin naman Wala to. Itong kalaban nila, wala to kasi nakita ko yung isang
yung isang vlogger na nag-iikot-ikot dyan sa Maynila, sa Maynila, dyan sa Pasig, nagtatanong-tanong siya sa mga tao doon. Kapag tinanong, sino mayor po natin? 2025. Mayor Biko pa rin. Tinanong na may ibang matanda. Biko. May mga tinanong natin, galit pa eh. Biko ako, Biko. Mga kababayan. Pero ito isa kasi, itong style nitong isa, matindi mga kababayan. Kaya paalala ko sa mga Pasigueño, huwag kayong magpapaloko, magpapabudol sa mga huwag kayong bigla-bigla na lang bibigay sa mga pabigay-bigay Kasi, eto mga kababayan, etong kalaban ni Mayor Vico Soto, meron pong maagang pamasko. Kasama pa si Aramina, mga kababayan. Si Aramina, tumatakbo sa ticket ni Ate Sara. Kaya si Ate Sara at si Aramina ay nag-ikot dyan sa lungsod ng Pasig. Huwag po kayong pabubudol Hindi po ito pagandahan ng muka. Hindi po ito pagalingan maging artista. At lalong-lalo na hindi po ito para may nang maibibigay. Hindi po ito paipalan mga kababayan. Ang kinakailangan nyo po leader, dyan po sa lungsod ng Pasig, kinakailangan ay good governance. Huwag kayong magpapadala sa mga bigay-bigay kasi ito maagang pamasko itong si Ate Sara namimigay daw Ang gawin nyo mga kababayan para lugi sila. Tanggapin nyo lahat ng ibinibigay. Sige lang, tanggap lang kayo ng tanggap. Pagkatapos iboto nyo si Mayor Vico. Tanggap lang kayo kay Ate Sara pero iboto nyo Mayor Vico Soto. Ayan po ang dapat nyong gawin. Ano ba pinamimigay ni Ate Sara? Maagang pamasko ni Ate Sara. Pakinggan natin. Yung pamaskong handog ng barangay, sinabay na rin namin yung bigas namin para sa bawat pamilya. Ilan pong kilo ang nabibigay natin sa bawat pamilya? Ang dami, hindi kasi matansya, pero ilan natin? 6,000. Oo, 6,000 ako alat for De La Paz. Ano po, Ate Sara, yung sistema? Meron po bang coupon o pamaypay? Wala. May pamaypay kami binibigay para sa... Kasi sa 28 magpaparaffle kami. So, yun, nagbigay kami ng mga pamaypay din at saka yung calendar in preparation for the grand raffle sa 28 online raffle natin. Ma'am, madami po nagtatanong kung iikot daw po ba kayo sa buong Pasig po para sa pamaskong handog? Yes, yung pamaskong handog namin, iikot namin sa lahat ng barangay hanggat kaya namin. So, siguro abuli kami hanggang next year, no? So, yun. Ate Sara, households po ang pag-abot nyo? Yes, per family. So, kung dalawa sila sa isang bahay na pamilya, dalawa yung makukuha nila sa Ate Sara, saan niyo po unang isinagawa yung ganitong pamamahagi? This is the first barangay na binabaan namin ng pamaskong handog na bigas. So, inaayos pa namin yung mga ibang barangays para everyone has something from St. Gerard Charity Foundation. Ate Sara, bakit bigas ang napili nyo ibigay? Ang bigas, di ba, rice is life for us Asians, no? So, staple food ng Pinoy ang bigas. Madami tayong pwedeng gawin sa bigas. Pwedeng ilugaw, pwedeng isama sa ulam. So, kaya bigas ang naisip namin na ibigay. Para madaming makapakain din. Mensahe po natin sa mga sabong Pasigueño. Sa mga Pasigueño, abangan nyo ang St. Gerard Charity Foundation. Lahat ng barangay, magbababa kami ng bigas, konting gift namin sa bawat tao. So, no one will be left behind. Lahat meron. Ate Sara, ano po masasabi niyo na hindi ina-expect ng mga Pasigueño na makakatanggap sila ng ganitong klaseng pamaskong handog mula po sa inyo? Yes, so sana masayahan kayo sa konting handog namin na paramdam kung paano mag-alaga ang isang Ate Sara at ang Team Sara. Ma'am, tapos po nito, sana po yung target? Actually, I'm planning to go to Pinagbuhatan kung saan nasunugan kasi magbibigay tayo ng food. Although kanina umaga nagdala na tayo ng lugaw, so ngayon food naman for late lunch na, no, baka merienda na abutin. And then mamaya may event ako sa Sagad, mga senior citizens naman, Christmas party. Maraming salamat. Okay, yan mga kababayan. Ang daming food. Mamimigay daw sila ng food kung saan-saan dyan sa lungsod ng Pasig at iikutin nila. Mamamagi sila, mamimigay ng maagang pamaskong handog kasama si Aramina. So ito lang paalala ko sa mga Pasigueño. Ito lang ang lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag po kayong padadala sa mga bigay-bigay.
Huwag po kayong padadala sa mga binibigay nilang bigas, yung pera. Alam nyo kasi mga kababayan, kapag ito nanalo, malamang babawiin niya yan. Kung milyon-milyon ang nagastos niya sa eleksyon, kapag yan ay mga nanalo, yung mga politiko na yan, sigurado babawiin nila yan kapag nakapwesto na sila. Kaya, kung ako sa inyo, mga Pasigueño, mamili po kayo ng talagang para sa tao. Yung hindi po ang gagawin ay mamimigay at pagkatapos babawiin pag sila'y nanalo. Kasi yung iba kapag nabigyan, tuwan-tuwa. Ay, buboto ko si ate, buboto ko si kuya. Dahil nabigyan ako ng bugas. Nabigyan ako ng mga groceries. Wag ganon. Pag ganon ang ginawa ninyo, ibig sabihin, binenta ninyo ang inyong kinabukasan, binento ninyo ang inyong boto. Kaya pag namigay ng ganyan, tanggapin nyo, sige lang. Tanggapin nyo mga kababayan, pero ang iboto ninyo ay yung nasa puso ninyo. Piliin nyo yung governance, hindi yung pagiging trapo. Piliin ninyo yung talagang nakita ninyo na hindi corrupt. Tingnan nyo naman mga kababayan yung dito pa lang sa kalendaryo kita mo na kung sino yung trapo Diba? So yan mga kababayan yung update natin yan po sa lungsod ng Pasig. Pumili po tayo ng talagang para sa tao at wag po sa trapo. Alright, so yun lang muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.